So, 4 o'clock na guys ng hapon. So, kanina around lunch, 12:02 something. 183 yung blood sugar ko, which is kinda high. Pero, um, maybe later, mga around 5, kukunin ko ulit yung blood sugar ko. And let's see kung may nagbago. Wala naman akong kinain matamis kanina or anything. Pero, let's see. So, nagpalit na rin pala ako ng dressing ng aking glucose monitoring device. Medyo inuubo ko ngayon. So, hindi ko alam baka medyo maga si heart or my heart is kind of sore. So, I don't know. So, let's see later. Uminom naman ako ng gamot, guys. But, I'm completely okay. Nakakahinga naman ako ng maayos. What else? Ininom ko naman yung mga gamot ko. So, yan, nagpapahinga lang ako. Baka mag-take nap lang muna ako for a while. Medyo makulimlim na or dahil 4 na. Pero, wag naman sana gusto kong umulan kasi yun yung comfort weather ko talaga, guys. So, ayan. So, ayan, kumain na ako. Ay, umpisa na naman ako ubuhin. So, I need to check my heartbeat per minute. So, pag kasi ganitong inuubo daw ako, sabi ng doctor, it's either magana naman yung heart ko o nag-enlarge na naman siya. So, which is, wala naman akong edema or pamamanas ngayon. Pero, may chance na pag inuubo, hindi siya hika at all kasi walang wheezing. So, hindi man ako difficult breathing pero inuubo ako. So, baka nag-enlarge yung aking heart. Medyo maligalig na naman ako. Masyadong masaya at matakaw. So, yun lang. Papahinga lang ako, guys. And I'm gonna check my, ayan, so, minimeasure pa niya. Minimeasure niya pa. Not completely pa. And then, magpapals oxygen na para sure. And then, magbi-BP ako. And then, I'm gonna check my sugar. So, anyway, ayan. Tapos na ba? Tapos ka na ba? Ganito ako, guys. So, pinagbabawal sa akin ng doktor ko na maging masyadong maligalig. Dahil nagwo-work ng sobra si puso pag medyo madami akong dopamine sa katawan. Adrenaline rush. Okay. Walang kuryente. So, dahil nga November 28 ngayon, 28, 4 months ni baby. So, 11 p.m. pa ilabas ni hubby. So, sasaglit daw siya sa Jollibee para umorder ng bucket of chicken joy at saka ng yung yum burger. Idadaos lang namin. And si Kuya Nathan, yung panganay ko, tulog na. Pangalawa ko naman si Kuya EJ is gising pa kasi hintayin niya daw. So, medyo makati yung aking glucose monitoring. So, nanonood lang kami ng No Other Woman ba to? Yung kay Derek Ramsey, tsaka kay Christine Reyes, and Ann Curtis. Super favorite ko to, No Other Woman, tsaka yung The Secret Affair. So, manonood lang muna kami, guys. Wait lang namin si Habi. And, iinom na pala ako ng gamot. I forgot. So, maulan, guys. Kakagising ko lang. 1:26 na. So, ayan. Dito pala mo lang ako ng green liquid. Para inumin. And then, ayan. Baka maano tayo sa tugtog. Anyway, guys, manonood lang ako nung kay Don Soweto and Piolo Pascual. Tulog si baby and naglalabas naman ng, so mag-iinit ako ng spaghetti. Kain tayo. Kasi nagugutom na ako dahil. So, parang lunch ko na to, although 1:55 na. And, biglang bumuhos yung malakas na ulan. And then ngayon, maaraw na, bintu na, guys. So, kakain muna tayo. Ayan yung spaghetti. Sobrang dami. So, mag-iinit tayo ng kakainin natin. Ang lakas naman ng ulan, guys. So, kita nyo ba yan? And look, na nangyari sa phone namin. Parang nadurog-durog siya. Ilang araw lang ako na ospital. Nakakaloka. Nasira yung phone namin. Inalis kasi yung katulong namin yung pinaka-sheet niya. Parang talaga niya sa pen. Hindi ko alam. Anong naisip niya itong matandang course ko.
Kung ganito ang mga kasama mo guys sa bahay, talagang maaga ako mamamatay, maaga akong atakihin sa puso. Yung mental health ko, never naging okay kasi hindi naman okay ang mga kasama ko sa bahay. Ay, nakakaloka. So anyway, maya-maya na ako inom ng gamot. Nawalan din ako ng gana. So yun lang guys. Sandamakmak ang diaper ko, tsaka diaper ng anak ko. Alam mo yung nagbabalak akong maglinis ng mga gamit dito. Pero tinitignan ko pa lang, pagod na ako. Tinitignan ko pa lang, feeling ko hindi ko kaya mag-isa. Yung asawa ko naman kasi, si Habi, walang pagkukusa yun. Parang robot yun na pag hindi mo sinabihan, hindi mo binigyan ng instruction, hindi susunod. Puro bukas, saka na, mamaya na. Yung gamit nga namin sa taas, hindi nga namin alam kung kompleto pa yun. No? Hindi namin alam kung yung mga kasirola, mga panginit namin doon, gumagana pa. May mga papel din kami doon na importante na inilabas ng landlady namin walang kwenta, na walang puso. So, 'di ba? Alam mo 'yon, yung ako yung namomroblema, yung partner ko is wala siyang problema, wala siyang iniisip. Poproblemahin niya 'yon on the spot. Like ngayon niya ako poproblemahin pero bukas wala, nakalimot niya na 'yun, guys. Ay, ayoko magpaka-stress. Ang sakit ng dibdib ko pag ganun. Yung ngayon, yung ginagawa ko ngayon, bumibigat ang dibdib ko, guys. Heart failure. Diyos ko, baka lalong ma-heart failure ako. Diba? Kailangan ko ng kasama sa bahay yung may peace. Hindi nagdadala ng peace yung mga kasama ko dito sa bahay, guys. Ngayon ako magra-rant. Diba? Gusto ko mag-rant ngayon, pakinggan nyo. Kung ayaw, wag kang manood ng video ko. First ko. Ayan, favorite weather ko. That's my favorite weather. Rainy season. So yun guys. Nanonood lang kami ng Cocomelon. At malakas ang ulan. Makain lang ako ng 2 pirasong siomai and 2 pirasong ham. Hi guys. Medyo nasasad lang ako. Alam mo yung ang KJ tsaka ang OA ni mama. Alam mo yun, modern days na ngayon guys. May mga babies na hindi pa nabibinyagan, nasagalaan na nga, wala namang nangyayari. Diba? Yung iba nauusog, yung iba hindi naman. Iba't iba yan eh. Alam ko paniniwala tradisyon natin, yung mga usog-usog na puking ilang usog yan. Diba? Naiinis lang ako. Ang OA ni mama. Ako, yung baby at yung partner ko ang gustong makilala at makita ni ate. Yung kasama ni mama sa partner niya sa business. Kasi itong nanay ko napaka-KJ. Huwag na daw kami sumama, baka daw mapagod ako, bawal naman akong gumala. Walang sinabi ang doktor na bawal akong gumala. Ang sabi niya lang is, magbawas ako ng food, huwag masyadong masaya, huwag masyadong maligalig, huwag masyadong magdamdam. Ako, magdadamdam ako, syempre, Christmas, diba? Disperas o bag, tapos na yung Christmas, 27, pero Christmas pa rin yun. Yun yung panahon na magkakasama kami. Kasi itong nanay ko napaka-OA, diba? Ayaw akong isama. Ayaw kaming isama. Diwag. Diba? Diwag. Kung kinakahiya niya kami kasama, kinakahiya ko rin siya bilang ina. Alam mo kung bakit, guys? Masyadong maepal. Mahal ko nanay ko, I respect her, pero sorry kung kinakahiya niya ako, kinakahiya ko rin siya minsan kasama. Swear. Yun yung hirap sa nanay ko. Sa ibang tao, magaling siya. Tapos pagdating sa anak o kahit sa asawa nga, minsan hindi niya kayang pagtanggol sa isang sitwasyon. O basta ang OA ng nanay ko. Ang OA niya. Hate me whatsoever. I don't care. Pero I hate my mom. I hate her so much. Why? She's very narcissistic. Manipulative woman in this world. Sobra. Kasi nagsalita na yung papa ko na magkakasama kami. Dapat kasi isang pamilya yan. Pero yung pamilya lang ng mga staff niya at mga kasama niya yung mag-i-enjoy doon. Tapos siya, okay lang na walang pamilyang kasama. Imposible hindi ka maglalabas ng pera. Masakit talaga yung dibdib ko. Alam mo yun, guys. Kesa daw yung anak ko, hindi pa daw binyag. The fuck? Binyag yan o hindi, mauusog yan eh. Yun nga, ibang binyag, di ba, na-exorcist. Binyag man o hindi, nasasaniban. Binyag man o hindi, nauusog. Hindi ko alam. Alam mo yun, hindi na talaga natin maalis yung paniniwala ng mga majujunda eh. Pero, hello, modern days na ngayon. Modern days. Binyag o hindi man, nasagalaan na nga yung mga baby.
As long as, di ba, precaution. May alcohol kang dala, may wipes ka, meron yung pambihis yung baby and all. Di ba? Para safe si baby pa rin kahit nasa labas. Di ba? Pasko, Pasko. Tapos ang nanay ko OA. Di ba? Ngayon ko lang ulit may enjoy yung Pasko kasi kasama ko yung pamilya ko. Pero kung ganun lang din pala, hindi siya masayang kasama kami. Hindi rin ako masayang kasama ka. Diba? Huwag na tayo maglokohan dito. Huwag na tayo maggaguhan. Nakakapi ka lang, nakakapikon. Malay mo, ito na yung last Christmas ko, di ba? Ito na lang yung last Christmas ko with my family. Naglalambing lang ako na gusto ko silang kasama. Alam mo yung nanay ko, hindi ko alam. Basta, I feel so, walang kwenta, or yung mga ganun. Ayan, nagdadrama na naman ako na ikat. Nakakainis lang, guys, kasi gusto mong kasama yung mong pamilya, mag-enjoy ka. Tapos alam mo yung pipigilan ka. Ano yun? Hindi naman porket pag sumama kami doon, mamamatay na ako. Pag sumama kami doon, mauusog ko sasaniba ng kung ano ng masamang espiritu yung anak ko. Ano yun? Ha? Anong kagaguhan yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam sa nanay ko. Basta masasabi ko lang napaka-KJ ng nanay ko. Paka-OA. Alam mo yung sabihin natin pinag-iingat ako ng nanay ko and all. Pero, alam niyo ba kung bakit at saan ko nakuha yung anxiety and depression ko nung 13 years old ako? Dahil sa magulang ko rin. At dahil sa mga taong nakapaligid sa akin that time. Kasi ang magulang ko hindi marunong mag-comfort. Hindi marunong mag-comfort ang magulang ko, guys. Kung alam nyo lang. Ang tatay ko, kamustahin lang ako kung kamusta ako sa school, kung natapos ko na ba yung homework, kamusta na yung grades ko and all, yun lang. Pero yung sasabihin ng tatay ko na, kamusta ka anak, kamusta ang pakiramdam mo, kamusta na bang lagay mo? Nalulungkot ka ba? Nasaktan ka ba? Ganyan. Wala. Ni nanay ko walang comfort yon. Hindi marunong mag-comfort ang parents ko. Kaya yung problema ko minsan, nahayaan ko na lang na malaman nila kung keno-keno or lumala hanggang sa malaman nila. Kasi ayoko nga maging burden sa kanila. Kasi nga, wala naman hindi naman sila makikinig sa akin kung mag-open up ako. Hindi rin makikinig ang parents ko. Pag, alam mo yun, kung ano yung sa loobin ko or kahit mag-rants ako, walang makikinig. Sesermonan ka pa. Hindi yata alam ng magulang ko na meron ako anxiety and depression. Wala. As in, never nila nalaman. Self-comfort lang ako. Sobra. Kaya nung yung nangyari kay Eman at Yensa, feel ko yun. Yung anxiety and depression, feel ko yun. Yung nangyari kay Tuesday Vargas na meron siyang depression, feel ko din yun. Tapos yung kay Mami Ann Klotz, feel ko din siya. Feel ko din yung pinagdadaanan niya since noon. Diba? Sobrang dami kong childhood trauma. Mixed emotions yung nafe-feel ko when I was young. May masaya, may malungkot. Yun kasi yung saya na nafe-feel ko, kaplastikan na lang eh. Sa totoo lang kaplastikan. Wala na akong genuine na sayang nararamdaman. Siguro, ang genuine na nararamdaman kong saya is with my kids. Diba? Sumasakit na naman yung dito ko. Sa aking heart. Itong heart ko, pagod na kaya siguro din. Medyo bumibigay na. Pagod na siya magmahal, umintindi sa lahat ng sitwasyon. At sa nararamdaman ko, pagod na yung heart ko, sobra. Yan, carrot massage.